mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Narinig niyo po yun? Mas masakit pa daw po yung maiwanan ka, no? Ng boyfriend o girlfriend mo. Kumpara, di ba? Kumpara sa ma-impeach ka ng House of the Representatives. Sa tingin nyo, totoo kaya yung sinabi ni Sara Duterte? Or palabas niya lang niya yun para magmukha siyang strong? Diba? Kasi ako, hindi po ako naniniwala na ganun yung kanyang nararamdaman sa ngayon. Nakikita ko po sa kanya, ang pinapakita niya sa publiko ay kalmado siya. Kaya nga lang may kaunting kabubuhan, may pagiging lutang. Doon sa press con kahapon yun yung pinapakita niya na strong siya. Pero deep inside, wala na yan, durog na yan. Nasasaktan yan. Kasi hindi po basta-basta na ikaw, breaking news to na ikaw bilang isang vice president, kauna-unahan na ma-impeach ng kamera. Nakakaya yun, di ba? Bilang isang vice president, in-impeach ka ng kamera tapos sasabihin nung hindi masakit, breaking news to. Diba? Si Sara Duterte lang po yung nakagawa niyan. Kung sa mga presidente may mga na-impeach, sa pagiging busy, meron din. Yan po si Sara Duterte. Gusto niyang makita ng mga Pilipino na hindi siya apektado. Pero alam nyo, yung sinasabi ni Sara, ano yan, hindi ako maniniwala dyan. Kasi parang yung awayan nila ng partner niya, diba? Si Carpio ba yun? Carpio? Parang hindi naman siya nasaktan Diba? Hindi, wala talaga. Wala. Parang normal lang sa kanila. Kala ko ba mas masakit? Pero yung awayan nyo, wala. Hindi naman makita na apektado ka. Diba? Pero dito sa impeachment na to, nagkalutang-lutang ka dun sa press con. Dahil kahit ipakita mo sa mga tao na hindi ka apektado, nagre-reflect pa rin yan sa boses mo, sa mga mata mo, sa pananalita mo. Diba? Na talagang durog ka dun. Piniklaim kasi ng mga DDS, mahal namin yan si Sara Duterte. Mahal namin yan si Sara Duterte. Mahal ng mga Pilipino yan. Mahal ng mga kongresista yan. Pero tingnan nyo, ang daming boto para mapa-impeach itong si Sara Duterte. At nangyari na nga. Diba? Tapos ngayon, ganyan sasabihin mo. Huwag nga kami. Diba? Hindi mo kami maloloko. Ano ang ating bibigyan ngayon ng reaction mga pre? So hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And syempre, eto na nga. Na-amnesia po itong si Sara Duterte. Na-amnesia. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Biglang nag-deny. Diba? Doon sa press con. Nakalimutan yata niya Ewan ko kung sabi ko nga sa inyo Pag DDS talaga bobo. Pag Duterte talaga bobo. Tingnan mo to. Ipapakita akong video sa inyo. Yan. Diyan po, February 7, 2025 kahapon po yan. I-deny niya, no? VP Sara Duterte on her alleged assassination threats versus President Ferdinand Marcos Jr. Itong dalawang video na to, makikita po natin dito yung kaibahan. Diba? Dito, amnesia siya. Dito, agresibo siya. Diba? Amnesia versus agresibo. Yan. So, ito na mga pre, no? Pakinggan po natin ito. I did not... Ito. Bago pala natin ito ituloy-tuloy, dito natin mapapatunayan, okay? Kasi kung i-deny niya, hindi naman ako na-amnesia Wala naman talagang ganun. Okay, pagpalagay natin, pwede na sabihin yun Okay, hindi ka na-amnesia. Pero, sinungaling ka. Diba? Kung sasabihin niya, hindi naman ako amnesia matino naman yung takbo ng utak ko, okay, walang problema. Sinabi mo yan Pero, mapapatunayan dito na sinungaling ka. Okay, panoorin po natin yung video. I did not make an assassination threat to the president. I did not make an assassination threat to the president. Pero anong sabi niya? Pag ako pinatay, may kinausap na ako, patayin mo yan si Bongbong Marcos. Gayahin ko yung salita ni Sara. Ako may kinausap na. Pag ako pinatay, patayin mo yan si Bongbong Marcos. Tama ba? Or medyo may kapalpakan din ako. Hindi ko memorize yata First Lady at Speaker Martin Romualdez. Huwag niyo silang tigilan. Ito I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDP. Not say that. Okay.
Sila lang daw yung nagsasabi. Sino sila? Tayo. Kasama na dyan yung Malacanang, yung mga nagkukomento patungkol dyan ng mga PBBM vloggers. Diba? Kasama na tayo dyan. Hindi kami yung may sabi. Tayo pa yung pinagbintangan eh. Diba? Tayo din may sabi. Eh maliwanag naman, nang may sabi po niyan si Sara Duterte. Oh, ganito po siya kasi nungaling, oh. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Oh, sinong kinausap mo? Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh, no joke yun ha. May kinausap ka ng tao. Ano yun? Assassin. Diba? Assassin. Huwag mo silang tantanan. Ibig sabihin, hanggang di namamatay ang mga yan, huwag mong tatantanan. Diba? Yun. Tapos ngayon sasabihin mo, Malacanang yung nagsabi ng ganun. Eh galing sa bunganga mo yan, Sara Duterte. O sige. Kung hindi ka na amnesia, hindi ibig sabihin sinungaling ka. Diba? Ibig sabihin sinungaling ka. Alam niyo mga pre, hindi po natin kailangan paulit-ulit ko po ito sinasabi. Hindi po natin kailangan ng mga kandidatong sinungaling. Diba? Alam naman natin pag utak Duterte, lugaw yan. Lugaw. Ibig sabihin, walang kwenta. Diba? Kasi pabago-bago po sila ng desisyon, walang paninindigan. Matapang sila ngayon, pag nag-expired yung pulburon sa katawan nila, biglang lalambot. Biglang magkaka-amnesia na. Diba? Uy, masarap yung pulburon ha, yung tigli 5 piso. Kumakain din ako nun. Diba? Sarap kaya yun. Diba? Tapang-tapangan ngayon, nung nakita yung lupit ng kanyang binaboy, ng kanyang pinagbantaan, biglang nanliit. Yung agila, biglang naging sisiw. Paano na yun? Diba? Hindi ko naman pwedeng umuro yung bayag mo, wala ka man nun. Diba? Matapang ngayon, tapos nung na-expire yung pulburon sa katawan, diba? Biglang na-amnesia. O kung hindi na-amnesia, natakot. Yan talaga, natakot. Ay, hindi pala basta-basta itong pinagsasabi ko nung nakaraan ha. Bawiin ko na lang. Sabihin ko na lang na wala naman akong sinabi niyan. Sila lang naman may sabi niyan. Mayari. Sara, bakit ganun? Kakahiya ka? Diba? No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Oh, nagbilin ka na pala na ipapapatay mo yung 3 eh. May pinagbilinan ka na. Sino ba si Dado? Ay, walang kwenta yun. Pinagtatanong lang naman ako kung si Dado. Kasi si Dado, nung mga nakaraang buwan, grabe yung yabang eh. Mahangin din. Diba? Diyan sila bilib sa sarili nila. Yung iyayabang nila yung pagpatay. Pero hindi naman nila kayang panindigan. Diba? Sara! Kaya pala nagkalit-silit yung ano eh. Alam nyo ngayon, ang napapansin ko ngayon, parang wala tayong hindi ko maramdaman yung vice presidente. Na talagang nagtatrabaho para sa bansa. Hindi. Ang nakikita ko lang ngayon, may presidente tayo, pero walang vice. Diba? Leni Robredo na lang dapat maging vice. Kumpara dito sa lugaw na talaga yung pag-iisip nito eh. Diba? Laban bawi. Laban bawi. Diba? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila. Ipapapatay mo. Tapos sasabihin mo, wala kang sinabi, sila lang may sabi. Sasabihin mo lang assassination. Pag sinabing pinapatay, ipapa-assassinate mo yan. Diba? Klaro ba? May kilala kasi akong lawyer-lawyeran eh. Taga Davao yun, may kilala ako babae. Ayari. Hindi naman po talaga siya nag-graduate na pagka-lawyer. May kilala akong ganun. Hindi naman po talaga siya nag-graduate. Binayaran niya lang para makuha na yung titulo na yun. Kasi tatakbo nga bilang mayor, bilang vice president, bilang presidente ng Pilipinas. May ambisyon eh. May kilala akong ganun. Naku po. Di ko na lang sabihin kung sino, pero alam ko kilala niyo yun. Diba? Ito, panoorin natin ng buo yung video. Panoorin po natin ito ng buo. Yan. Pakinggan nyo. Parang, ang dating dito, hugas kamay. Okay? Hugas kamay siya. Natakot. Yan. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Not say that. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM,
si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh. Paano na yun? Paano na yun? KO! Ah. Si Sara mismo, Sara Duterte mismo yung sumunog sa sarili niya. Ginawa niyang katawa-tawa yung kanyang sarili dito. Diba? Ginawa niyang katawa-tawa. Diba? Siya din yung mapapahiya dito. Eh, syempre, pag mga DDS, kahit pahiya na yung amo nila, at napahiya na yung mga DDS, diba? Kakampihan pa rin nila. Gagawa ng palusot. Para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. KO! Daming palusot ng mga yan, diba? Oh, sinabi nung nagbanta si Sara November 23, 2024. Diba? Nandyan yung date. Nung nag-deny si Sara, February 7, 2025, kahapon lang. Diba? Yung gawain kasi ng mga Duterte, tandaan niyo po yung gawain ng mga Duterte, pinapaasa sa iba. Ganun. Yung pagdudroga nila, ipapasa sa iba. Diba? Ano pa? Yung marijuana nga, umamin si Digo. Yung kasinungalingan nila, yung pagbabanta nila, ipapasa sa iba. Diba, nagbanta siya dito. And then nag-deny pagdating dito. Ang sabi niya, sila lang naman may sabi niyan eh. Wala naman akong sinabing ganyan. Ang galing, ang galing talaga. Diba? So, alam niyo mga pre, sira po yung Pilipinas pag ito naging presidente ng Pilipinas. Pero, malabo naman yun. Malabo mangyari, diba? Malabo pa sa, sa inyong isipan ng mga DDS. Yan. Dito, ewan ko lang kung maniwala kayo dito. Panoorin nyo. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Yun na yun. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kumpara sa ma-impeach ka ng House of the Representatives. Pero para sa akin, yung sakit na nararamdaman mo ngayon, tinatago mo lang. Hindi mo pinapakita sa publiko. Kasi nung time, di umano, nag-away kayo nitong Carpio na partner mo. At di umano, no? Kayo ay, kumbaga nagkalabuan, nagkahiwa-hiwalay. Bakit hindi masakit para sa'yo? Di ka man lang nasaktan. Diba? Hindi ka nasaktan eh. Pero nakakapagtaka, yung palaging kasama ni Sara sa pictures, yung si Lopez, yung attorney Lopez na yun. KO! Sinungaling talaga itong Lopez na to, Alam mo, itong Lopez na to, babanatan ko to eh. Sabi pa nga niya, KO! Storbo, may ginagawa ko dito. KO! Buti nga sa'yo, umalis ka. Lopez ka rin eh. KO! Huwag nga ako. Okay. Ayun ako po. Basta, ako'y naniniwala na itong si Sara Duterte, mas nasasaktan pa po siya, no? Sa pagka-impeach sa kanya. Yun yung malinaw. Kasi hindi po basta-basta na ikaw may impeach. Kahihiyan yun ng isang pamilya. Diba? Alam mo, maging proud ka pa. Na-impeach ka, maging proud ka pa. Kahihiyan yun. Diba? And then good luck sa inyong vice presidente. No, good luck. Ginawa naman kasi niya yun eh. Kung may kasabihan kasi tayo kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Diba? Kung ang hanap, nasa Bible din ito kung ang hanap mo ay gulo, gulo din ang aanihin mo. Hindi pala sa Bible. Kasabihan yun, kasabihan. Okay? Kung gulo yung hanap mo, gulo yung ginawa mo, babalik at babalik sa'yo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.